Sino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Errata ko. Okay, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binabati din po natin ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na mga Epifanio supporters, maging ating minamahal na mga kapatid sa abroad na lagi nating kasama sa bawat araw po na tayo mayroong pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaction Movie Errata ko. Okay, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ito'y tungkol po na kung itong usapin na ito'y tungkol po sa na kung saan ito pong si Sara Bulate ay nakatikim ng katotohanan na sumampal po sa kanya, nakatikim ng reaksyon ng taong bayan. Akala po kasi nito ni Sara Duterte, piling artista yung gaga piling artista yung tarantada. Akala mo talaga sikat na siya. Akala niya talaga lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas ay sang-ayon sa kanya at iboboto siya hindi pala siya tumatakbo ng pagkapangulo. Kumbaga gusto sa kanya. Gustong-gusto siya. Nung pumunta po siya ng Bacolod, ito po yung naging usap-usapan po ngayon sa social media at maging sa mga kababayan po natin sa Bacolod. Magandang hapon po o anumang araw na mapapanood po ito ng ating mga kababayan sa Bacolod City. So talagang naging usap-usapan po na kung saan napahiya po ito si Gaga. Bakit? Hindi lang naman po siya pinagamit doon ng kumbaga stage, dahil sinabihan siya hindi ka pwede. Hindi ka pwede kasi Duterte ka. So sa mga nagtatanong bakit hindi pwede dahil Duterte, alam naman natin ang mga Duterte, di ba? Maliban ng mga magnanakaw, mga drug lords, maliban ng mga drug lords, mga traidor, di ba? So, hindi na tayo magtataka kung bakit magiging ganyan ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, dito supalpal po siya, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, nung siya po ay nagkaroon ng rally o pagkakataon po na makapagsalita doon sa Quezon City, siya na rin po mismo ang kumbaga nagsabi sa kanya naging karanasan doon sa Bacolod. So maliwanag na po na ang mga taga Negrosanon o mga taga Bacolod o mga taga Panay, hindi po yan sa mga Duterte naniniwala o hindi po yan sa mga Duterte susuporta. So ibig sabihin dahil hindi sila susuporta sa mga Duterte, hindi po sila susuporta o boboto sa mga aso na ini-endorso po nitong mga Duterte. Lalong-lalo na po yung sinasabo nilang Duterten na mukhang mga palaka, mukhang mga magnanakaw, mukhang mga bandido, mukhang mga kawatan. Talagang kawatan talaga, lalo na to si Philip Salvador, lalong-lalo to si Bongo, mas lalo na to si Bato, di ba? So pero hindi na rin magtatagal yung mga yan, lalong-lalo na to si Bato de la Rosa, maging ito si Bongo, maging ito si Sara. Balita ko nga po mga minamahal ko mga kababayan binabaan na to ng mga warat, hindi lang naman si Supuena pala. Ito si Sara Duterte, si Rocky pala yung binabaan na ng warrant, sinampahan na pala ng kaso. Sorry. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nasanay kasi itong mga Duterte. Akala nila, habang buhay nila maloloko, habang buhay nila madadaya, habang buhay nila mapapaniwala, ang mga Pilipino sa kanilang mga estilo, hindi nila alam na habang tumatagal, nagigising na sa katotohanan ng mga Pilipino. So, kitang-kita po mga minamahal ko mga kababayan, yung kanilang ginagawa sa taong bayan. Kitang-kita po ng taong bayan kung ano ang ginagawa ni Sara dito sa ating bansa at kung ano ang kanyang naitutulong o ano ang kanyang naiaambag. Wala po siyang naitutulong. Sa halip, dagdag pasakit po siya sa mga Pilipino. Palamunin po siya ng mga Pilipino. So, pabigat lang ho itong taong ito. Kaya,
Ako natatawa na lang po ako maging ating mga kababayan. Piling si Sara Duterte, piling siya. Kumbaga tingin niya yung mga tao sa kanya tuwan-tuwa, hindi niya alam, gustong-gusto siyang sakalin, gustong-gusto siyang patayin, gustong-gusto siyang kundi lang ito Vice President. Nako, tagal na tong tinadtad. Sa pagmumukha pa lang nito na mukhang T-Rex, piling maganda si Sara kasi Vice President siya. Pero sa totoo lang, kung hindi lang to mapera, hindi lang to mukhang tokmulho itong hayop na to sa totoo lang. Mukhang walang yung mukhang ito na yung itsura nito kahit magpokpok to, hindi to walang gagalaw dito. Bakit? Mukhang lalaking basagulero 'di ba? So sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, so at least 'di ba, sa ginagawa ni Sara Duterte, nakita din niya sa sarili niyang mga mata yung katotohanan na hindi lahat ng mga Pilipino sa bansang ito ay maloloko niya. So sa katotohanan po mga minamahal ko mga kababayan, iniisip lang po siguro ni Sara Duterte na kaya pa rin nilang paniwalain ang mga Pilipino, pero hindi nila alam na 99% ng mga Pilipino po dito sa ating bansa ay natuto na, nagising na. So kumbaga 3% na lang o 1% na lang po yung dami ng mga Pilipinong naniniwala sa kanila. At nakita nyo naman, di ba? Sa kabila ng kanilang paninira sa ating mahal na Pangulo, ang naging resulta? Imbes na masira ang ating mahal na Pangulo, mas lalo pa siyang minahal, mas lalo pa siyang pinagkatiwalaan, mas lalo siyang nagpapakita ng kabutihan sa mga Pilipino, taliwas sa mga sinasabi po ng ating mga kalaban. So, ang nasisira po dito, hindi naman po talaga ating mahal na Pangulo, kasi kung makikita nyo po, napakahinhin po ng ating mahal na, malumanay kung magsalita, napakasimple kung gumalaw, walang yabang sa sarili. Hindi katulad itong diputang ito na kung ano-anong ginagawa, lahat-lahat na lang. Pero sabi ko nga, lahat may katapusan. So yun, may supwena na siya dahil nagmamatigas siya, dahil dahil piling prinsesa siya, reyna siya, ayun. So pag hindi siya umatin, hindi siya sigurado ito na yung susunod na bababaan po ng warrant. So pag nagmatigas pa itong si Sara, dito na siya tuturuan ng leksyon ng gobyernong ito, dahil ang batas po natin ngayon ay umiiral na. Umiiral na po dahil po ang ating Pangulo ay talagang gusto niya na ang batas sa panahon ngayon ay hindi lamang po para sa mga mayayaman, dapat para din sa mga mahihirap. Sa katunayan, dahil po sa ang Pangulo na po natin, ang Pangulo ngayon, pinakita po niya na walang Rodrigo Roa Duterte sa akin. Nagkasala ka, pumatay ka ng napakaraming tao, wala akong pakialam sa iyo kahit pa bilyonaryo ka, trilyonaryo ka, wala akong pakialam sa iyo kahit may mga DDS ka, wala akong pakialam sa iyo kahit pa may mga yung Davao Death Squad ka. So wala naman nagawa yung Davao Death Squad ni Rodrigo Roa Duterte, kasi alam niyo naman, di ba? So magaling lang sila pumatay dun sa mga taong walang kalaban-laban at hindi lumalaban. Pero ngayon, na ito na, nasan yung mga DDS? May nagawa ba kayo? Napagtanggol niyo ba yung amo ninyo? Doon sa dahig, puntahan ninyo. Pero siya lang sasabihin ko sa inyo, kahit tumabot kayo ng 100 taon doon, wala kayong magagawa. Kahit pa isama nyo pa yung iglesia ni Manalo, walang magagawa yan. Dahil alam ng buong mundo. At saka nababasa naman yan ng buong mundo, nakikita sa Google yan, na isa sa pinakamalaking kulto sa buong mundo ngayon na talagang sumisikat itong iglesia ni Manalo. So nakakahiya. Di bali nang magsimba ako, pumasok ako sa isang simbahan na butas-butas at yung dingding ay kawayan. Huwag lamang pumasok sa napakagandang simbahan pero bulok-bulok naman pala yung doktrina dyan. Wala naman palang kwenta dahil kulto. So sa mga kababayan po natin, so lalong-lalo na po sa mga Kabisayaan, wag na po kayo magpailad. Alin yung pailad? Sa mga kababayan natin Tagalog, ang ibig sabihin po ng ilad, wag na kayo magpaloko. So, sa ato mga, magbibisaya lang po ako saglit sa ato mga kaigsuunan nilabi na sa mga Kabisayaan, ayaw na yung taon mo pailad anin mga Duterte, kay dugay na mo giilad ani. So, mauna na yung panahon na kinahanglan kitang tanan, mamata na kita sa kamatuoran. Na kining mga Duterte, dugay na gid ini dugay na ini nagkuhan sa aton. Nagwaray naman hinuunak. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, sagol-sagol na ni. So, pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinabi ko, pag hindi pa tumigil itong si Sara Duterte sa kanyang mga katarantaduhan, hindi lang yan ang aabutin niya. Hindi lang isang beses mapapahiya to. Marami pang mga lugar na kung saan hinihintay siya para ipahiya siya. Kasi sa totoo lang, kung naabutan siya nung anak ni Congressman Abante, hindi siya agad umalis. Balita ko po nung nalaman ni Sara Duterte na paparating yung anak ni Congressman Abante doon sa inanuhan niya, ay
Kumaripas po agad ng takbo. Kumaripas agad ng ano, kasi hindi niya balwarte yun kahit pa vice president siya. Balita ko may alam sa martial art yung Congressman Abante. Nako, bali-bali ang buto nito ni Sara Duterte kung naabutan siya doon. Alam naman natin ng mga Duterte, matapang lang yan sa mga hindi lumalaban sa kanila. Matapang lang yan kapag maraming gwardiya sa palibot niya. Di ba? Natakot po nung nalaman ni Sara Duterte na pumunta po doon yung anak ni Congressman Abante. Nako, marami pa sana siyang sasabihin. Pero bigla pong huminto, biglang tumigil, sumakay agad sa sasakyan dahil may nagtimbre na paparating doon. Dahil napanood siya live. May nanunood pala doon ng mga supporters po ni Congressman Abante. Akala ni Sara Duterte lahat na nandoon sa kanya, hindi niya alam na karamihan din doon na nandoon ay nag-o-observe lang, tinitingnan, pinapakinggan yung kanyang sasabihin kung maganda ba. Diba? Pero namulat yung kanilang mga kaisipan na talagang wala palang sasabihin ito na maganda. Puro paninira lang ang alam nito para lang siguraduhin na manalo yung kanyang mga manok. So, dahil dito, nalaman ng anak ni Congressman Abante na naninira nga itong punyetang ito, ayun, kumaripas po agad ng sakay ng sasakyan para puntahan itong si Sara Duterte, pero natakot. Maging doon sa Bacolod dahil sa takot ni Sara Duterte. Dahil iba po pala yung tingin sa kanya doon. Hindi maganda yung tingin sa kanya ng mga Pilipino doon, ng mga taga Bacolod. Ang sama po ng tingin sa kanya ng mga taga Bacolod. Hindi maganda. Hindi siya welcome sa Bacolod City. Kaya ang ginawa po nito ni Sara Duterte, dahil nakita niya hindi maganda yung tingin sa kanya ng mga taga Bacolod at hindi siya welcome doon, kumaripas ng sakay o kumaripas ng pagsakay papunta doon sa kanyang kotse. Sabi ko nga, darating ang panahon talaga na mismong ang mga Pilipino na rin ang magpapamukha dito kay Sara Duterte na isa siyang walang ya, magnanakaw, palamunin, walang kwenta, at higit sa lahat, isang traidor na leader ng bansang ito, at protektor ng lahat ng uri ng mga kasamaan. Kaya sa iyo, Sara Duterte, kung nakikinig ka mga diputa ka, yung nangyayari sa iyo ngayon, yan ay bagay lang sa yung demonyo ka. Dahil walang niya ka manang-mana ka sa tatay mong si Raulo, gago. Yung utak mong may ketong, putang ina mo ka. Minura mo pa yung aming Pangulo. Kala mo ikaw lang marunong magmura kang putang ina mo ka. Hindi lang ikaw marunong At maraming Pilipinong handang magmura para sa aming Pangulo. Maraming Pilipinong magmumura sa'yo pag nakita ka. So sa mga kababayan po natin, huwag po kayo matakot. Hindi naman po kayo magkakakaso pag nakita nyo nasa tablado ito. Huwag kayo magingay. Dumampot kayo ng mga kamatis. Batuhin nyo tong hayop na to sa mukha, tirahin nyo agad sa mukha para maipamukha natin sa kanya na isa siyang Judas, isa siyang tarantado, isa siyang hayop na leader na walang karapatang umupo o maging presidente ng bansang ito. So, sa mga kababayan po natin, salamat po sa inyong palaging pagsubaybay. Salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaksyon Moderada ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.